Sa vlog na to, share ko sa inyo ang naging birthday staycation experience namin sa The Red Cabin sa Casilec, Cabuyao, Laguna. This was actually an overnight stay and mostly kasama ko ang mga pamangkin ko. To be honest, bago pa lang itong trip na to, medyo hindi na talaga maganda yung pakiramdam ko. Nilalagnat ako like nag-chill, ganun. Munti ko na nga i-cancel. Pero sabi ko sa sarili ko, sayang naman. At dahil cabin stay naman ko, feeling ko makakapagpahinga rin ako habang kasama ang family. Pagpasok niyo guys, bubungad agad sa inyo ang logo ng The Red Cabin. So on top of the table that we have in the kitchen, meron din tayo ditong extra lounging table with 4 chairs. Katabi naman ito ang living area with sofa and center table. Tapos silipin din natin ang bathroom. Very minimalist lang ang design niya guys. Sa center, makikita yung mirror. Sa right side ang toilet. At sa left naman yung shower area. Akyat naman tayo sa second floor guys. Loft style lang siya kaya open space yung dating niya. Pagdating sa taas, merong flat screen TV para sa movie time or pang chill habang nagpapahinga. Meron din 3 beds na good for 6 packs. Plus may extra bed pa kaya mas marami kayong kasya. And ito yung isa sa nagustuhan ko guys. Pag dumungaw ka sa dulo, makikita mo yung buong living area sa baba. High ceiling din siya kaya mas spacious yung feeling at mas maaliwalas tingnan. Ang cozy at perfect talaga niya for staycations and family trips. Sa backyard naman guys, located ang mini pool. Sobrang aliwalas at presko ng weather. Plus, medyo tanong mo pa yung fog kaya ang relaxing talaga ng vibe dito. Hindi man sobrang foggy pero mararamdaman mo talaga yung cool breeze dito. Dumating ang dinner, syempre niluto na namin yung mga pinamili namin. And ang saya lang kasi iba talagang feeling kapag kayo mismo naghahanda ng food, hindi man fancy, pero iba yung sarap kapag pinaghirapan at sabay-sabay nyong kinakain. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you so much! And of course, birthday ko kaya thankful din ako na kahit hindi ako masyadong okay physically, natuloy pa rin tong trip. Ng sunset guys, tanaw dito sa may pool area. Hindi man siya super visible pero maganda pa rin naman. Ito nga pala ang itsura ng pool at night at ang magmami go pa rin sa swimming kahit sobrang lamig na ng tubig. So we're done na nga. So magsosodyo na daw. Good morning guys. So ayan, umulan today. Akala namin makakakita kami ng sunrise pero wala pala. Ito yung isa sa cute na experience namin. Pagkagising namin at paglabas namin sa garden area, may mga manok na gumagala-gala sa paligid. Ang cute lang nilang tingnan. Yung tipong paggising mo, hindi busina ng sasakyan ang maririnig mo, kundi nature sounds. Isa sa napansin namin, yung glass door sa may pool area ng cabin, may moist o parang may fog sa salamin. At para sa akin, sign talaga yun na malamig yung paligid. Ramdam mo talaga mataas ang lugar at presko ang hangin.
Sobrang sarap sana ng morning na yon, kaso may nangyari lang na unexpected. Bigla nagkaroon ng power interruption. Unfortunately, wala silang generator. So medyo naging inconvenient siya, especially sa umaga. Syempre, kapag nasa staycation ka, gusto mo smooth lang lahat hanggang check out. Pero good thing, meron silang water tank. Kahit na wala ng kuryente, may tubig pa rin kami na nagamit para makapag-shower at makapag-prepare bago mag-check out. At least hindi kami sobrang nahirapan. We also informed the host tungkol sa nangyari. Honestly, wala rin naman silang masyadong magagawa since power interruption siya. Pero in fairness, they still acknowledged the inconvenience at nagbigay din naman kahit small discount for the inconvenience. Hindi man perfect yung stay namin, may konting inconvenience man sa dulo, pero overall, nag-enjoy pa rin talaga kami. Because at the end of the day, what made this trip memorable wasn't just the place, it was the people I was with. Though di na ako nakaswimming kasi medyo may sakit pa rin at sobrang lamig ng tubig sa pool, pero na-enjoy ko yung cool weather at yung peaceful feeling ng lugar. Minsan, yung simple overnight stay with the people you love, yun pa yung pinaka-special. And for me, the Red Cabin became part of one of those memories. Next stop naman natin before going home ay ang Padre Pio Shrine here in Santo Tomas, Batangas. First time ko dito guys at sobrang tagal ko na talagang gustong makapunta. Kaya sobrang saya ko na finally natupad din. Pagdating pa lang namin, sobrang na-amazed na ako. Hindi ko na-expect na ganito pala kaganda at ka-peaceful ang place. Ang tahimik ng paligid at ramdam mo talaga yung relaxing and calming atmosphere. Ito pala yung Holy Water Sanctuary. Yung healing water, pwede kang kumuha o ipahid sa sarili mo at pwede ka rin maghulog ng coins habang nagwi-wish. Simple things lang pero mas meaningful siya kapag may kasamang faith at dasal. May money. Ayun, may money. Pagbunyati ang misteryo ng pananampalataya. So napupunta naman tayo sa chapel guys, so hahabol na lang tayo sa mass. Ang mga ginagawa ng ngayon ang kalakalan sa pagpapay ng pagkabuhay ng anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang pinapay na ng buhay at makalis ng loob ng kaligtasan. Isa rin sa pinaka naging masaya ko is naka-attend ako ng mass kahit saglit lang. Sobrang thankful ako kasi iba pa rin talaga yung feeling kapag nagkakaroon ka ng pagkakataong huminto, magdasal at magpasalamat sa Diyos. So kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Mary Maria. So after namin mag-attend ng mass, pumunta naman kami sa area kung saan pwede magtirik ng kandila, magdasal at magpasalamat kay Lord. Meron din silang shop dito na nagbebenta ng memorabilia, healing oil, miracle rub, rosaries at iba pang religious items. After noon, nakapagtirik din ako ng kandila at nagpray para sa good health, guidance, and blessings para sa family, relatives, and friends. As we all know, si Padre Pio is known as the saint of healing, kaya marami talagang pumupunta dito with faith and hope. Overall, sobrang saya ko sa first visit ko dito at masasabi kong worth it talaga ang pagpunta namin. So after ng Padre Pio guys, dumaan lang kami sa pinakamalapit na fast food at nag-early dinner na kami just in case abutin kami ng traffic sa daan pauwi ng Laguna. Sobrang fulfilling na nakapag-overnight with family and at the same time nakavisit din kay Padre Pio. So that's it for now guys. Thank you so much for watching. And if in case nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to hit like, share, and subscribe. And I'll see you all again on my next vlog. Bye!